So, galing ako sa Tomboy Convention, AKA isa sa mga block screening ng open endings. And na-inspire ako ngayon na magkuwento lang, magtomboyan tayo, gano'n. Magkuwentuhan tayo about mga general kabaklaan, katomboyan sa buhay. Actually, parang perfect nga 'to sa Pride Month dapat, 'di ba? Sa June, July na. Sorry naman. Sorry, hindi 'to umabot sa Pride Month. Okay lang, ano ko naman, birth month ko naman. So, extension talaga ng Pride Month pa din as the Santa Claus ng June, Santa Claus ng Pride Month. Naka-makeup pa nga ako actually. Hindi ko ba inaano. Sorry kung dugyot, Dugyot ba yun? Hindi pa nag-aano ng makeup. Mga ilang oras na. Ay, hindi naman oras. Mga, parang siguro mga 30 minutes pa lang. Tapos, kailangan ko na agad, sabi ko, mag-record kasi hanggang may thoughts pa ako, hanggang hindi pa pagod yung utak ko, hanggang tomboy na tomboy pa rin yung nasa utak ko ngayon. Actually, sobrang saya talaga ng manood with actual fucking sapphics, like the fucking sapphic community. Ang sarap manood pag yung mga kasama mo, mga kapwa tomboy mo rin. Kasi, wala, feeling mo talaga parang community talaga kayo. Like, nararamdaman mo na, eto pala, marami pala kami, hindi lang pala ako nag-iisa, I'm not alone, hindi pala ako isolated. Ang dami palang mga taga-Calabarzon na bading putang. Also, it's just nice to have like a movie time, a cinema time na hindi ako natatakot na may mga creepy na lalaking dumadaan-daan or whatever. Like, it's such a good time and sobrang thank you po sa mga organizers na nag-organize. Malamang organizers, mag-organize sila. The fuck? Ayun, so thank you sa mga organizers na who made it possible, who made this event possible. I hope magkaroon pa ng maraming Sapphic events sa Calabarzon kasi putang ina, ang ngarag na ako. Like, ayoko nang lumuwas pa ng Manila para lang magkaroon ng experience of a Sapphic community. Yung ano yun, yung laging pinupunta ng mga bading, yung ano, yung club. I forgot their name, pero ilalagay ko dito. Basta Sapphic Club siya, tapos lagi sila nagpapa-event and everything. Like, kudos to them. I love whatever they do. Pero kailangan ko po kayo sa Calabarzon. Kailangan ko po kayong mag-world tour. And anyways, I loved open ending. Such a 10 out of 10 fucking film. Like, nung una kong panood, medyo ano pa ako, siguro mga 9 out of 10. Kasi, medyo naurat ako kay Mihan. I will talk about that later. But, 10 out of 10 na ngayon sa pangalawa kong panonood. Kasi, talaga, it's such a great film. It's such a fun film. Like, ka-vibes ng, hindi namang parehas ng vibes, pero yung na-feel ko after watching it, parang ka-vibes nung una ko napanood yung, ano yun, Bottoms. Ay, yung Bottoms. Nirealize ko kung gaano ko kinikrave yung isang barkada film, pero sapphic. Like, ang sarap magkaroon ng barkada film na, ano lang, chill-chill lang. Hindi naman siya chill, actually, far from chill. Pero, yung, not necessarily, like, a sapphic film that doesn't center like coming out, like mga struggles ng lesbians, bisexuals, ng sapphics in general. Like, there's a lot of space for that, and I still love the films na nagtatakil ng ganun. I still love the media na nagtatakil ng ganun. Kasi syempre, nakaka-relate. Nasa Pilipinas tayo and very conservative pa rin tayo. Ano yun? Malayo ba? Malayo ka? Ano ba? Malayo na pero malayo pa, something ganun. So, I just really like watching and consuming media that centers on girls falling in love ng wala masyadong homophobia. And sa open endings, tinakal naman nila yun. Like, there's some sort of scene na nagtatakal about dun sa bisexuality ni Hannah. Kasi diba yung mga tita dun, basta hindi ko na-spoil, basta may mga tita dun na nang-judge na, sabi nila, akala ko si Hannah, tomboy pala yan si Hannah, ganun. And parang hindi lighthearted, but also it just fits the film really well. Actually, I wrote about this in my thesis na parang kulang yung sapphic industry or yung sapphic film, sapphic media industry sa representation na parang hindi naman about trauma. Representation that doesn't include traumatic stuff like, ayun nga, yung pagka-come out, yung homophobic parents, and like homophobic everything. Like, hindi lang about that. Like, we need more media that tackles like the general love life of wulubus, of women loving women, and just
eto mga ganito, mga barkada film, mga rom-coms. Actually, like, kailangan pa natin ng more rom-coms, bro. I hope magkaroon pa ng more mainstream sapphic media, sapphic film, series. Kasi, putang ina, gusto ko na lang kiligin talaga. Iba kasi talaga yung tama pag Filipino yung ano yung nasa screen. Like, Filipino film, Filipino media, Filipino series. Iba yung pagka-relate mo dun sa mga characters, ibang feeling talaga yung parang nakikita mo talaga yung sarili mo, nakikita mo yung mga experiences mo, talaga na-validate yung sexuality, yung identity mo pag Filipino yung nasa harapan, yung pinapanood mo. So, sana po, kung sino mang ano dyan, mga director, mga producer na, mga writer na ano na masisipag na gusto magpakain sa aming mga uhaw na uhaw sa GL, Filipino GL. But kaya naman, actually sabi nga nung, pwede ko ba sabihin to? Pwede ko ba sabihin to? Pero, hindi naman confirm. Pero sabi lang nung writers and directors nung ano, nung open endings, gusto daw nila gawan ng sequel. Gusto. Hindi ko alam, hindi ko narinig kung confirm ba na magkakaroon. Pero, I'm rooting for you guys. Sana mabunggo ng e-bike si Mihan. Hindi. Hindi kasi ako hindi ako Mihan apologist. Like, don't get me wrong, I love the character. I love the character of Mihan kasi siya talaga yung realistic. I mean, yung apat naman na characters, apat na main characters, very realistic silang lahat. Pero si Mihan, talagang buong-buo yung ano niya yung character niya. Kasi nga, maraming taong ganun, maraming suffix na ganun, maraming wulwus na ganun. Talagang, parang lampas 10 na nga yung kilala kong ganun talaga yung yung mindset, kumbaga when it comes to relationship. And yun talaga yung parang naging strength ng open endings is the realistic characters, the sobrang on point ng modern dating, yung representation niya ng modern dating of sapphics. Like, nga naman, mga tibo naman nga, nagjojowaan lang sa iisang friend group. Kasi sabi nga ni sino man sabi nun, si Kit, yung parang kokonti lang daw tayo. Siyempre, magkakabungguan, magkaka-meet yung mga exes and stuff. Kasi, kokonti lang ang population ng mga lesbiana, kokonti lang ang population ng mga yabmuts, and hindi maiiwasan maging maging ex mo yung ex ng best friend mo or something like that. And comment down below, kayo ba, magjojowa ba kayo ng someone na friends pa rin with their ex? Medyo malaki kasi yung ko dyan, yung bubog ko dyan when it comes to partners being friends with their exes. Kasi without sharing too much, may dinate ako dati na very close friend pa rin with her ex when we were dating. And it didn't end well because of that reason. And many other reasons. It was just one of the reasons. Pero, ayun, hindi naging maganda yung experiences ko sa ganun. Pero, personally naman, it depends on the situation kasi for me. Like, it depends kung gaano kayo ka-close ng ex mo or paano kayo naging close ng ex mo. Like, if may residual feelings pa, of course, hindi. If may residual feelings pa yung ex mo sa'yo, and you keep entertaining it or you keep like hanging out with them and such, medyo duda ako dun, tol. Medyo lalayo ako sa ganun. Kasi, yun nga, may bubog ako dun and I just personally don't wanna experience all of that again. And baka sabihin nyo dyan na, immature ka lang, kailangan mo i-trust yung partner mo. Well, kailangan din irespeto ng partner ko yung boundaries ko. So, it's both sides ang gagalaw. It's hard work. Both sides ang mag-hard work. And yun yung tinakal sa diba, sa open endings, yung unang part, yung ex-girlfriend ni Charlie. Kaya nga ako, very, very, like, intindi ko sila pareho. Like, I understand both sides, si Charlie, saka yung ex-girlfriend niya. Kasi ex-girlfriend niya, intindi niya yung setup nung apat. Pero hindi niya gusto. Pero hindi siya comfortable doon. And that's very, very valid. And valid din naman si Charlie for choosing her friends. Kasi nga naman, mas priority niya yung friends niya. Kaya ang ganda nung script actually kasi everyone is flawed. Everyone has their own thing, has their own issues going on. But everyone is also, like, madali sila intindihin. Like, madaling makarelate sa kanila. Speaking of relate, sinong pinaka
nakaka-relate sa inyo dun, kanino kayo nakaka-relate. I'm gonna bet there's a lot of amihans out there. I'm gonna bet there's a lot of fucking mihans out there, and no offense, guys, kailangan niyo na i-fix yung issues niyo. And yun naman talaga yung ano nung film, hindi naman niro-romanticize yun nung nung open endings, pero just to clear the point, just to isaksak lang dyan sa baga nyo, di ba? Magbago na kayo, huwag kayong avoidant, tangina. Kasi kuha nyo talaga yung pick ako, yung mga ano dyan, yung mga avoidant na sad girl shit. Kasi dinadahilan yung, natatakot kasi ako magmahal, natatakot akong what if hindi kami sa dulo or whatever. And it's like, so bakit mo ginawa? Bakit mo ini-entertain? Like, alam mo yun? Tapos magsisisi ka sa huli pag hindi mo nakuha yung girl. Hindi ka magsisisi ka sa huli kasi hindi ka naging reassuring, kasi hindi ka marunong mag-reassure. Kakainis talaga. Like, yung mga ganun, kuha nyo yung pika ko. Like, susundutin ko yung mga purse nyo dyan, putang ina. You had all the time in the world. You had all the time in the world and wala kang ginawa. Tapos magpapaka-sad girl ka pag nakuha ng iba yung yung gusto mong tao. And you're gonna make it about yourself when in reality, ikaw naman talaga may kasalanan kung bakit gaganon. Kung bakit wala sa'yo yung babae, why you didn't get the girl. It's because you didn't move. Okay, kaya medyo may rin ako eh. May ibang film naman may parang pika din ako sa mga Carson. Sa mga Carson na parang niro-romanticize masyado yung yearning until hindi na sila nakakakilos talaga. Tapos sa huli, magmumukmuk sila. And even worse, if sinisisi nila yung taong hindi nagmahal sa kanila. Sa mga hindi nakakaalam, yung ang nire-reference ko is yung I'm Drunk, I Love You. Yung kasi doon yung girl, gustong-gusto niya yung isang guy for 7 years na daw. Mahal daw niya yung isang guy for 7 years. Yung best friend niya actually. Tapos in those 7 years, hindi siya umamin. Kasi nga, ayaw niya maruwan yung friendship. And, that's the thing. Pag wag niyo kasi isipin na you're gonna ruin the friendship. Because the moment na nagka-feelings ka dyan sa friend mo, the friendship is already ruined. Like, you could say na, okay, hindi naman ako gumagalaw eh. Hindi ko naman siya dinadamovesan. Wala namang magbabago. But your perception of them, it already changed. So, your dynamic, no matter if gumalaw ka or what, your perception of them changed. Your dynamic is changing. It's already ruined. So why not umamin ka na lang, 'di ba? Like, if your friendship is strong enough, she's gonna stay. They're gonna stay. So, ang lesson dito ay umamin ka sa crush mo. Nag-hard lunch ko yung girlfriend ko. Sabi sa akin ng mga tao sa comments nung nag-hard lunch ako, ate, nangiiwan ka na sa kanal. Ate, nangiiwan ka na sa baba. Bakit akala ko ba naghahatakan dapat tayo pataas? Paano hindi kayo may iwan sa kanal hindi kayo umaamin sa mga crush nyo, yung iba dyan? I'm one to talk nakailang months nga ako before umamin ako sa crush ko, sa girlfriend ko. But, you just gotta do it. Sa ating mga lesbians talaga, we tend to romanticize yearning a lot to the point na yearning na lang yung ginagawa. Wala na, hindi na nagmo-move. Right? Like, may kasi like, okay, cute yung yearning. Cute yung yearning siguro mga mga 2 years max. 2 years. Pag pinaabot mo na ng 7 years, hindi ka nag-yearn nan, tanga ka na. Okay, damdamin mo yung dinadamdam mo, mag-yearn ka, masaktan ka kung masaktan. Pero, pag nakuha na yan, yung gusto mong babae, pag nakuha na yan ng iba, wala ka ng karapatan mag-yearn when you had all the time in the world. Ika nga, babalik at babalik tayo dyan. You have all the time in the world, pero wala kang ginawa. Kasalanan mo na yun. I guess, yun yung parang double-edged sword ng pagiging lesbian or pagiging sapphic, na parang we tend to yearn so much, we tend to feel so much, and we also have a lot of understanding with each other na takot tayong gumalaw, kumbaga. It's also the same, I think, with yung hindi mahiwalay-hiwalay yung utak sa exes. Kasi, ang theory ko dyan, kaya hirap na hirap tayo mga babae in general. Yung sapphics in general na parang no contact with your exes. Not me though. Iba ako sa inyo. I'm breaking the stereotype. Like, sobrang understanding lang talaga natin. Like, hindi natin
ma-let go yung isa't isa, lalo na 'pag good terms or parang middle terms, hindi bad, hindi good, pero parang in the middle lang, lalo na 'pag gano'ng terms kayo nag-break, parang mahihirapan ka mag-let go. Kasi either it would be really hard to lose them, it would be really hard to lose a connection kasi sobra tayong mag-connect, 'di ba? Kasi lalo na eto magiging medyo political na, pero 'di ba in a patriarchal society, parang mas magiging malakas yung bond and connection natin as women, basta mga hindi mga lalaki, mas deeper yung connection natin with each other kasi nga pare-parehas tayo ng experiences, pare-parehas tayo ng oppression na nararamdaman. Kaya mas deeper yung nagiging connection natin with each other. Mas mahirap mag-disconnect, mas mahirap humiwalay yung puso at utak natin para sa taong nagkaroon na tayo ng deeper connection with. And yun lang talaga, mahirap lang talaga sa atin mga babae na mag-let go kasi naiintindihan nga natin yung isa't isa. Mahirap din sa atin actually, mahirap sa atin magalit. Wala pa ako nami-meet na parang babaeng nagkaroon ng ex na galit na parang ang tingin nila sa ex nila ay evil motherfucker. Except syempre pag pag cheater, pag abuser, pag yung lang, neutral grounds lang sila nag-break. Wala sa kanilang tingin na super duper evil yung ex nila. There's always gonna be ayoko dyan sa ex ko, pero kasi naiintindihan ko yung ganito kasi yung sitwasyon niya. And it's beautiful na ganun yung parang understanding natin sa isa't isa, but also, guys, libre magalit. It's okay na magalit kayo sa mga ex niyo. It's okay na magalit kayo sa mga nang hurt sa inyo. Like, just let your anger, hindi naman explode, pero just okay lang naman magalit, okay lang din hindi magpatawad. Like for me, okay lang na hindi magpatawad. Go lang. Kasi, magagawin ko dyan. Fun fact, pwede mong bigyan ng closure yung sarili mo. Like sometimes, sure, necessary naman na nandyan yung other person, pero sometimes, ikaw lang rin makakapagbigay sa sarili mo ng closure. So, okay, tama na. Ayaw ko na maging relationship podcast, nakakahiya. Teka, tingnan natin yung listahan ko ng topics na gusto kong pag-usapan. Don't worry about mga katomboyan din to. How did I realize I like girls? Okay, pang talaga to putang ina, pang June talaga to, pang Pride Month. Sorry naman, ngayon ko lang para naman for context, sabihin ko na lang din yung Soji ko. Soji reveal! Hindi naman ganun ka-complicated yung Soji ko. Medyo umuuga lang sa expression, ganun. Pero ang sexuality ko or sexual orientation ko ay lesbian. Pagdating naman sa gender identity, basta babae, pag inisip ko kasi ng sobrang deeper, baka bukas non-binary na ako. Baka bukas she-they na ako. Pero hindi ko naman iniisip ng ganun ka-deep yun. So, I just like being a woman. So, I identify as a woman. I identify as a girl. And my pronouns are she, her. Minsan, gusto ko rin mag-she-they. Pero kasi, imagine ko pag tinatawag akong they, like, okay lang naman. Most of the time, actually, ang akala ng mga tao, they, them ako, and she, they ako. So, hindi ko naman sila sinisisi for that. Kasi, pag nakita mo talaga ako sa daan, yung pag nagko-commute ako, nakakap ako, tapos may sibuho ko, tapos tangina naka-t-shirt pa na malaki. Talaga hindi mo malalaman kung ano ba talaga tong si ate, kuya, ma'am, sir, di ba? Quick kwento, no? Basta nasa kami noon, nasa mall kami doon, tas may nagbebenta ng parang mga anime merch, eme-eme. Tapos kinausap kami ng tindera ng friend ko. Sabi nung tindera, parang, okay po yan sa boys and girls. Tapos tumingin siya sa akin. And kung ano man pong gender nyo. And I'm like, gets ko naman siya. Very respectful si ate. Very respectful kasi considerate si ate. Considerate siya sa akin. Medyo medyo mali lang kasi ako nga yung she, her. Tapos yung friend ko yung they, them. Napagpalit niya pa kami. Which is fine. Basta nandun yung puso ni ate. Nandun yung intentions. Ang intention niya ay gawing inclusive yung usapan. Talagang pagkatingin niya lang sa akin, sabi niya, pwede pa yan sa girl, boy. Patigil siya Anyway, so, ayun yung gender identity ko. Woman, she, her. And then, next? Expression. Dyan na nagkakaanuhan. Medyo nagkakaduda ako kung ano ba talagang gender expression ko. Kasi, ang explanation ko na lang dyan ay either say I'm androgynous or
chapstick lesbian. Kasi same meaning lang siya, pero mas gamit kasi ng mga Pilipino yung andro or androgynous. Sa Pilipinas kasi pag sinabing androgynous or andro, at least sa Safi community, they mean yung mga basta naka-wolf cut ka na lagi kang boxy shirt or oversized shirt or polo. Tapos, lagi yung photographer ka, nakasalamid. Ganun yung mga stereotype ng androgynous. Pero sa Western term, ang androgynous sa kanila basta kahit sino na hindi mo ma-distinguish kung lalaki ba o babae, like nalilito talaga, like sa itsura, itsura and style actually, kung kung feminine, masculine ba to, ganun. Which is actually, medyo same nga talaga nung androgynous kung paano gamitin dito sa Pilipinas. Like, it's a mix of masculine and feminine. So, depende na lang kung sinong kausap ko, kung ang gagamitin ko ba ay andro ako or chapstick lesbian ako. Not gonna lie, medyo nasyosyongetan kasi ako sa word na chapstick. Like, ba, parang ako magiging utensil. Like, medyo crazy. Basta ang sinasabi ko nasa gitna. Or minsan, hinahayaan kong yung tao yung mag-assume sinasabi sa akin. Parang, so mask ka. Sasabihin ko, yes, but not fully. O kaya, so femme ka. Sabihin ko, yes, but not fully. Wow. And totoo naman kasi, I'm both comfortable with being feminine. Like, I wear dresses, I wear skirts, I wear makeup. Tangina yung buong kwarto ko pink. Hindi pa ba feminine yan? Pero pag binihisan mo ko ng, like, ang tawag nung high femme talaga, medyo na-uncomfy na ako kasi humihiwalay na ako sa gitna. Same thing with masculinity na parang pag ginawa mo akong medyo umuusod dito yung pagka-masculine, like, okay lang, lagay mo ko sa mga boxy shirts, mga mga tokong, mga ganun, okay lang. Lagi ako naka-wolf cut, pixie cut, whatever. Lagi ako naka-tomboy cut, lagi ako naka-boy cut, simula pa nung high school. So, okay lang sa akin na matawag na mask. Pero pag tinawag mo akong like, or pag bumibihis ako like stone butch na talagang masculine na masculine, parang ako rin nagiging uncomfy din ako, like, it's not for me. High feminine, like, very stone butch na styling, it's not for me. Kasi gusto ko yung nasa gitna. And may usapan din dyan kung ang term na futch, tinan mo, ang banto talaga, futch, chapstick, oh my God. Yung term na futch, may parang discourse dyan kung pwede ba siya gamitin or not. Kasi diba, butch and femme, they're not like, hindi talaga yun tawag doon, di yung spectrum, talagang identity siya, political identity siya. And so, technically, wala namang gitna doon kasi tinatrato ng mga tao sa spectrum eh. And sabi naman ng iba, futch, you can use futch kasi nga, hindi ko maintindihan actually yung nila doon. Yung mag-discussion kayo sa comments para mabasa ko kasi hindi ko talaga, like, kailangan ko ma-educate about that. Ang educated lang ako, yung difference ng butch mask saka femme with an M-E and femme na F-E-M lang. Kasi a lot of people are getting very confused dun sa difference ng dalawa. Para sa mga di nakakaalam, hindi talaga interchangeable yung mask saka butch and femme, F-E-M-M-E and F-E-M. Hindi siya interchangeable. Hindi siya pareho. Like, yung femme at mask na F-E-M, short lang siya for feminine. So, kahit sino ka pa, pwede kang gumamit ng F-E-M, basta feminine ka. And yung mask din, it's shorter term for masculine. So, kahit sino ka pa, kahit I love you Manila, kahit babae ka pa, kahit lalaki ka pa, pogi, pangit, pwede kang gumamit ng mask. When it comes to to F-E-M-M-E and butch, those are for lesbians only. Or at least, yun yung pagkakaintindi ko sa mga discourse sa western Twitter, sa western social media. And sa mga nababasa kong academic research, exclusively, pag lesbian ka lang, pwede kang gumamit ng F-E-M-M-E and butch, B-U-T-C-H. Munti ko na siyang mamispell. It's more of a political identity. Sa pagkakaintindi ko, halimbawa, kasi pag you identify as mask, yung masculinity mo, naaalis. Like, pwede siyang, like, hindi siya deep na masculinity. Pero pag butch ka daw, yung masculinity mo, it's very deep within. It's very a part of your identity, a part of your political identity. Minsan nga daw, ginagawa na nilang gender yun. Or minsan, yun na yung parang gender identity din ng isang tao. Like,
'Pag tinanong mo sila, "Anong gender mo?" Hindi man or woman yung sasabihin nila, "I'm a butch, I'm a femme." Sorry kung hindi ko ma-explain ng maayos kasi medyo kulang pa ako sa research. Hindi kasi ako part ng butch femme community, although I do have, butch femme na friends. Siyempre hindi ko pa rin mage-gets yung mga pinagdadaanan nila fully, pero I'm still trying my best to understand and sana naintindihan niyo. Naintindihan niyo ba? Nawala na ako sa topic. Anyways, yung Soji ko, ayun. So, sexual orientation, lesbian, gender identity, woman, pronouns she, her, gender expression, androgynous or chapstick. So, how did I realize I liked girls? So, parang nakwento ko na ata to sa TikTok dati, pero ang nagpa-realize talaga sa akin dati is Korra Sami or si Korra ng Legend of Korra and Asami ng Legend of Korra. Sila talaga yung nagpa-realize sa akin na, ay, bakit ako kinikilig? Bakit ako nagagalit 'pag nilalandi sila ni Mako? Lalo na yung kay Asami, sabi ko, "Putang ina, I can treat her better." Tangina Tas ayun na-reveal sa huli na, mag-jowa pala sila. Magiging sila pala ang endgame. Parang na-realize ko na, oh my God, pwede nga pala yun. Matagal ko na alam na may mga tomboy, may mga pwede kang ma-attack sa babae. Pero minsan syempre sobrang heteronormative ng surroundings ko. Tas nasa parang Catholic school pa ata ako nun. So, yung utak ko surrounded by heteronormativity. And dun ko lang parang na-remind sa akin ng Legend of Korra na, pwede nga pala akong mag-jowa ng babae. And it was so freeing. It was so sobrang chill lang nung pagkaano ko. Chill lang nung realization na yun. May takot syempre na konti hindi na ako love ni Lord. Kasi nga ako nun, medyo religious pa ako nun. Pero nagkaroon nga ng ganung thoughts. Pero most of the time, it's just parang na-relief ako na, ito pala yung nararamdaman ko. So, ganito pala yung identity ko. Ibang-iba yun dun sa experience ko nung na-realize ko na lesbian ako. Kasi, totoo yung sinasabi nila, magkaiba yung experience nang na-realize mong you like girls to realizing that you don't like men. Kasi realizing that you like girls, it's okay, nakakatakot siya in a way because it's a new thing and hindi mo siya, first time mo siya mananavigate and everything. Nag-identify ako nun for years. Simula siguro ng mga 14 ba ako nun? 14 or 13 years old ako nun. Nag-identify ako as pansexual. And nung time na yun, very chill lang yung pag-realization ko. Kasi nga, I still had, in the back of my head, I still had this thought na, pwede pa naman ako magkagusto sa lalaki. Pwede pa naman hindi ako mag-end up with a girl. Pwede pa naman akong magkaroon ng normal na life. Pwede ko pa naman bigyan ng mga apo yung parents ko and whatnot. So, meron pang kumbaga ang tawag doon, pag nahulog ako may cushion sa baba, parang ganun. But, when I started realizing na I might be a lesbian, na I was a lesbian, so, ayun talaga yung parang sobrang dininay ko, sobrang kinakatakot ko. Nagkaroon pa ako nun ng tandaan nyo to, sa mga nagfa-follow sa akin ng matagal na. Nagkaroon ako ng Bumble era na puro lalaki lang yung nilalandi ko. Pati nga yung mga tao sa TikTok, yung mga content creator, mga genshin content creator na lalaki sa TikTok, baka nalandi ko na yung iba sa inyo dude. Sorry po. Lesbian po pala ako. Compet. Anyways, ayun. So, sobrang in denial ko kasi nga na, parang, hindi naman ako lesbian, hindi naman, feeling ko gusto ko pa rin sa lalaki. That's not true. Pero, sa sobrang in denial ko nga, parang natakot akong magkagusto sa babae. So, change ko yung Bumble ko into men only and I was, naduduwal ako pag iniisip ko pa lang yun. Yung experience na yun, syempre hindi nakapigil sa totoong nararamdaman ko, sa totoong attraction ko, which is to women only. Sobrang nakakatakot i-navigate ng isolation, the feeling of isolation of being a lesbian. Kasi, aminin na natin o hindi, mas maraming bisexual. Mas maraming bisexual na babae. Or mas marami yung population nila. Akala ko, wala, magiging same experiences lang. So, mas magiging easy kasi may kasama naman ako ibang suffix, ganun. Pero iba talaga kasi experience ng pagiging lesbian kasi wala kang choice. Kumbaga, wala kang choice. Na-attract ka lang sa babae. There's nawala yung yung parang caution sa baba na, hindi na ako nagkakagusto sa lalaki. Hindi ko na mabibigay sa parents ko yung gusto nilang maging ako. Hindi na ako makakasal sa Pilipinas. Hindi na ako magkakaroon ng normal na life na
buong buhay ko na akala ko magkakaroon ako. And that's something na kailangan kong i-internalize, kailangan kong parang i-reflect on, parang i-grieve. Kumbaga, yung ganung buhay na iiwan ko na hindi ko na pala mararanasan kasi nga hindi na ako nagkakagusto sa lalaki. Pero paano ko na-realize na lesbian ako? Eto yun, funny actually, pandemic siguro mga 2022 or 2021, basta ano yun, parang Darna era, yung yung Yuri version ng Darna. Yun na dun si Janela. Kasi ano ako nun, fan ako ng Darlene Tina. Tapos, pangit na pangit ako kay Joshua Garcia, ayun. Kasi nagkaroon dun, di ba, nung nag-TikTok si Joshua Garcia na parang, siya, na nasayaw-sayaw siya, tapos puging-pugi yung mga tao sa kanya. Tapos yung mga klase ko, yung sa yung mga friends ko sa online, talagang puging-pugi sila siya kay Joshua Garcia. Tapos sabi ko, ako kasi malakas ako ma-FOMO. Theory ko nga, kaya ang tagal-tagal ko naging pansexual, tagal-tagal kong parang, ang tagal-tagal na akala ko nagkakagusto ko sa lalaki. Kasi takot ako ma-FOMO. Like, takot akong hindi makarelate sa majority. Nafo-FOMO ako kasi nakakagusto lahat kay Joshua Garcia. Tapos sabi ko, ano bang meron? Ano bang meron na hindi ko magustuhan? Bakit hindi ko siya magustuhan? Bakit hindi ako mapugian sa kanya? Tapos ayun, napa-research tuloy ako, napa-reflect tuloy ako. And then I realized, compet. Hindi ako attracted kay Joshua Garcia. Hindi lang talaga ako attracted sa mga lalaki in general. So, gandang conclusion. Ayun, isa pa yung promise kong itatakel ko. Yung how do you decipher if you're a lesbian or bisexual or pansexual. There's a lot of ways to know, to ask a lot of questions to reflect on. Dati kasi nire-recommend ko yung lesbian master doc. Pero ngayon, medyo duda na ako sa yan. Medyo duda na ako dyan. Tangina. Wait. Gago, mas malakas pala dito. Kanina pa ako nakaganto. What the hell? Mas lumakas, no? Para sa mga listeners, kasi nga, ngayon ko lang na-realize na sa likod pala ako ng mic nagsasalita all this time. Dati nire-recommend ko yung lesbian master doc. Pero, ngayon, medyo duda na ako dun. Kasi nga, yung gumawa nun ay nag-come out as bisexual. Tapos na-realize ko yung ibang yung ibang section dun. Medyo questionable. So, hindi ko man nire-recommend yun. Ang nire-recommend ko actually is to just reflect. Ito yung mga tanong na dapat isipin mo kung ano talaga yung sagot. Naa-attract ka ba sa lalaki o gusto mo lang ng male validation? Kasi dati ganun ako eh. 'Di ba, kunyari mamimili ako ng crush. Si pogi. Sige, ito na lang. Ito gusto ng marami eh. Ito na lang. Ito magiging crush ko. Tapos, may mga times na, wow, ang daming times. Ganda-ganda. Hindi, pero may times na yung mga crush kong lalaki, magkakaroon ng crush sa akin. Tapos parang, yun yung marirealize ko na, parang ayoko may gusto ka sa akin. Gusto ko, ako lang nagkakagusto sa'yo, tapos malayo ka lang. Parang ganun. Akala ko commitment issues yun. Hindi pala, bading lang pala ako. Ayoko lang pala talaga sila. Gusto ko lang yung fact na, wow, ini-entertain nila ako. Pero pag gusto na nila mag-commit sa akin, gusto nila, may nag-uusapang kasalan na, bro, get the fuck away. Pero ngayon sa girlfriend ko, talagang gusto ko nang inaaya siya magpakasal, elope na lang tayo. Second na question dyan, naa-attract ka ba sa lalaki? O gusto mo maging lalaki? Na-attract ka ba sa lalaki o gender envy lang yan? Kasi maraming mga maraming ganun na akala nila gusto nila yung halimbawa yung fictional character, may crush sila dun. Yung pala, gusto lang nila maging kamukha ng fictional character na yun. Which is also true for me. Pati addict ako kay Akashi Keiji ng Haikyuu. Kasi nga, pa ako nun eh. May mga yun, diba? Tandaan nyo sa Twitter, may mga pa nun, may mga contest. Who's the best? Oikawa-stan? Who's the best? Ewaijumi-stan? Ewaijumi? Sino yun? Who's the best Ewaizumi-stan? Tapos pagboboto-botohan yun. Kasi bago lang yung polls nun sa sa Twitter. So, ginutilize talaga ng mga tao in that way sa stan Twitter, sa anime Twitter. Nanalo ako ng best Akashi Keiji stan kasi addict ako sa kanya. And also, medyo masama kasi ugali ko sa anime Twitter doon. But anyways, nanalo ko nun as the best Akashi Keiji stan kasi nga, sobrang addict ako sa kanya. Tapos, akala ko attracted ako sa kanya. Madali pa ako mag-joke na, ganito papakasalan ko, blah, 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 ganung character papakasalan ko, blah, blah, blah. Tapos may nagtanong sa akin one time na mutual ko,
Pag naging totoong tao ba si Akashi KG, like ano mo rin, like magiging boyfriend mo sa tingin mo, gano'n. And I'm like, ew, a guy in my room? Parang masusuka na lang talaga ako. Tas parang nag-joke pa ako nun na, siguro 'pag femme Akashi, 'pag babaeng version ni Akashi KG puwede pa, sabi kong gano'n. Little did I know na I was not joking. It was ano, a Freudian slip. So ayun, gusto mo ba yung lalaki o gusto mo maging lalaki? O gusto mo magmukhang pogi? Tas meron pa akong ano nun, meron pa akong complex nun na hindi ko maintindihan sarili ko actually, pero meron akong mga eme-eme nun na eto naging ano 'to, naging topic 'to recently. Pero sa ano, dun sa mga Amerika, sa mga puti, hindi actually puti. Basta dun sa mga American TikTok, nag-ano si Paris ba yun, yung sabi niya parang, I I like women, I like men and women, but I can never see myself dating or marrying a woman. And it's like, hmm, medyo napaisip ako dun tol In a way, gets ko siya, pero I'm not saying na it's valid, pero sinasabi ko na nagigets ko yung ganung mentality kasi ganun ako nung mga siguro mga teenager pa ako nung mga 16 ganun. Ay, hindi naman 16. Siguro mga 14, 15 ako nun. May parang sinasabi ako dati na parang na-a-attract naman ako both sa guy and girls. Pero hindi ko talaga ma-imagine yung sarili ko nagpapakasal sa babae. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko eh. Paano hindi ko ma-imagine yung sarili ko? Eh, hindi ako napapalibutan ng ano nun. Hindi ako napapalibutan ng suffix. Hindi ako napapalibutan ng mga bading nun na wala pa ako nakikitang like nagpakasal na babae na dalawang babae. So like, hindi ko pa alam kung paano, hindi pa ako na-expose sa ganun. Yung kung paano nag-work ang Bulubu Sapphic relationship at that time. And so, para sa mga taong ganun yung naiisip ngayon, like, hindi ko naman sinasabing invalid yung ano nyo, yung parang experiences nyo. Baka iba-iba kayo ng reasons kasi yung iba hindi talaga makakapag or ayaw talaga magpakasal sa babae kasi nga ayaw nila i-face yung discrimination or ayaw nila i-face yung nila i-live nga yung life na akala nila buong buhay nila na haharapin nila. So, ayun, gets ko naman yung mga ganung reason like you're purposefully not engaging romantically with women because of societal pressure of like compet or religious stuff. Gets naman kita, pero dun sa iba na hindi ganun yung reason, like you're just finding yourself na bakit kaya hindi ko ma-imagine sarili ko na nagpapakasal ng babae. I suggest just surrounding yourself with like healthy sapphic relationships, healthy sapphic people, healthy queer relationships, queer people, and just eto magiging chronically online na. Pero very, very helpful sa akin yung sobrang ulul na ulul ako sa mga sapphic media, sa GL, sa Yuri, like talagang basa lang ako ng basa, consume lang ako ng consume, nood lang ako ng nood ng sapphic media. Mass for femme, femme for femme, mass for mass, like iba't ibang just dynamics in general yung makikita mo. You'll for sure find like something that you'd want to try or you would want to see yourself experiencing. Ayun pa, isa pa yun. Putang ina. Ginawan ko yun ng video ng one time. Or parang na-mention ko yun na video. Bakit nga daw ba, parang kukunting tao yung nagko-consume or nag-experience ng Yuri, GL, ng Sapphic media. Is it the Is it the kakulangan sa Sapphic media? Is it the people na ayaw talaga? Or is it a mixture of both? Kasi feeling ko, ang theory ko dyan, like, hindi ito based on research. Hindi actually. Ni-research ko to one time kasi ginawa ko tong topic sa klase, pero whatever. Pero about naman sa fem slash or wulu FF fanfiction. Nakita ko yung iba't ibang reasons sa mga tao kung bakit nila mas prefer yung yaoi sa Yuri. And sabi nung iba, mas prefer daw nila yung yaoi sa Yuri kasi ayaw nila nakikita yung mga babae na sexualize. Ayaw nila, parang comfortable daw sila, so mas okay na lalaki na lang yun na sa sexualize. Which, okay, like I can get behind that. Pero gusto kong batuhan kasi hindi naman lahat ng Yuri sexual. May mga wholesome Yuri din naman. Ayaw mo rin nun. But anyways, nang away. Pero may iba't ibang valid reasons naman kung bakit ayaw nila mag-consume ng Yuri. Ang akin lang, yung iba sa inyo, ayaw lang talaga mag-try. Ayaw lang talaga manood. And you should
do some internalizing about that. Kasi totoo naman na yung iba nga. Ako naman dati 'di ba, naamin ko nga naman na, parang kulang lang talaga ako um, sa exposure dati kaya hindi ako nagko-consume ng Yuri, hindi ako nagko-consume ng GL kasi kulang ako sa exposure and meron akong konting internalized misogyny pa nun and nag-reflect naman ako dun, nag-try naman ako ng iba't ibang genre ng Yuri, ng GL, mapa-anime, mapa-manhwa, mostly yung mga ships sa cartoons, mga ganun din, kino-consume ko nun. Kaya I'm very glad na nagme-mainstream na naman yung ibang Yuri ships or Bulwoo ships, so parang yung Kate Vi, yung Pricefield, yung ano pa ba? Darlene Tina, char. Tapos may mga may mga nagsabi pa sa comments ko na ayaw daw nila mag-consume ng Wulu media. Kasi the women are not well written. And yes, there are a lot of kailan-kailan lang natutunan ng mga tao kung paano magsulat ng babae. Kailan-kailan lang natutunan ng mga tao na hindi mag-fetishize, hindi mag-objectify ng fictional women. And naiintindihan ko kung saan galing yun. Yung ayaw nila makakita ng hindi written well na babae or na fictional character na babae. Pero ang akin lang, ayun ang word of the day natin, ang akin lang. Ang akin lang kasi. Pero ang akin lang, bakit minsan ang taas-taas ng standards para sa mga female characters. Yung iba nyo namang mga male characters na favorite dyan kasi pangit lang din naman ang writing ng ibang female characters pero gusto nyo pa rin sila. Ano yun? Anong explanation mo dun? Char. Ang sama talaga ng ugali. Sorry, ganito ako mag-podcast. Sobrang sama ng ugali. But, ayun, gusto ko lang i-reflect mo yun. Bakit yung pangit na male characters gusto mo pa rin, pero pagdating sa babae, ayaw mo. And yung balik na naman tayo sa open endings. Ang galing na meron tayong circle back. Circle back natin yan. Dun tayo bumalik sa open endings. That's why I like open endings a lot is because hindi lang maganda yung romance aspect niya. Maganda talaga yung character aspect niya. Like, they're very well-written women. Like, syempre, hindi sila perfect. Like, sabi ko nga kanila, lahat sila may flaws. Lahat sila may nakakairitang parts. Like, si Mihan especially. Like, Mihan hater, hindi po ako Mihan hater. I love Mihan as a character. Pero yung mga pinagagawa niya, medyo may kuhang-kuha yung pika ko talaga. And, ayun, si Charlie, nagmamagaling nga si bakla. Tapos sino ni Clea? Si Kit. Si Kit ay fuckgirl. Tapos si Hana, parang perfect naman si Hana, be. Si Hana, naging secretive siya sa huli. Like, lahat sila may flaws, but they're also very, very, like, realistic. Realistic sila in a sense na hindi sila dinidemonize. Parang ganun. So, ayun, kahit si Mihan, kahit medyo bais-liw si Mihan, caring pa rin siya. Kahit fuckboy si Kit, parang alam niya pa rin yung boundaries niya. Parang alam niya pa rin kung kailan siya magsa-stand up, kahit medyo bais-liw din si Charlie, parang very supportive siya, and si Hana naman, talagang perfect si Hana, no? Si Hana na yung pinaka-perfect dun. Pero of course, she's still a realistic character. And ayun, I love open endings, 10 out of 10. And sana i-stream po natin ang open end. Ano lang talaga to, isang malaking isang malaking promotions para sa open endings. Pero sana masuportahan pa natin yung lahat ng Safig Media na lalabas. And sana mas marami pang Safig Media na lumabas. Kasi uhaw na ako.